So, ang pag-aaralan natin ngayon is the power of coming together. Sabi, the power of coming together. Amen? The power of coming together. Kaya tingnan mo yung katabi mo. Pulang-pula ka ha. Ayan. Hindi po tayo nagse-celebrate ng Valentine. Nagse-celebrate po tayo ng Love or Happy Hearts Day. Na hindi po si Valentino ang ating celebrate. Ano? Dahil, of course, inaano lang natin ito, tinitake natin yung opportunity na i-remind din natin ang ating sarili na may unang nagmahal sa atin because God is the author of love. Amen? So, importance of worship service. Kapag kayo po ba'y uma-attend ay masaya po ba kayo? Napapalakas po ba kayo? Nai-encourage po ba kayo? Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo kung nai-encourage siya or... Of course, may mga sitwasyon na kung saan ay minsan ay wala ka sa mood pero pinipilit mo na umattend pa rin. Why? Dahil minsan ang pagdalo sa Panginoon hindi dahil lang sa may mood ka. Hindi dahil lang okay lang ang lahat. Ang pag-attend, pag-worship, pagpupuri, pagsamba, pag-gather together, nakagaya nito, may mood ka o wala ka sa mood, may pera o wala, ano man ang napagalitan ka, may problema ka, napakahalaga na utusan mo pa rin ang iyong sarili na umattend sa ganitong klase ng church. Amen? Dahil dito natin nakakaranas ng nakalakasan na nagmumula sa Diyos. Blessed po tayo dahil may mga bansa, nakita niyo po yung sa Nigeria, sinusunog yung kanilang church na nga ay hindi ganun kaganda. Sinunog pa, pinagpapapatay pa sila. Kinukulong pa sila. Dito naman, on fire kayo sa Lord. Amen? Importance of worship service. Pag sabi worship service, pag umattend kayo ng church na kagaya nito, paghandaan po ninyo. Sa bahay pa lamang, bahagi na ng worship. Gabi pa lamang, you preparing yourself. Na Lord, may trabaho man ako ng Saturday night, pero gagawin ko yung bahagi ko na wag ko nang ipupulyot pa yung mind ko, wag ko nang pupuyatin ang sarili ko, na kung saan pa ako pupunta, na kung saan pagdating mo dito ng Sunday, pagod ka, lutang ka, tapos talagang hindi ka mabibless sa mga kantahan sa preach ni pastor. Dahil nauna na nasakop na yung ating physical na katawan, ang mga worldly things na ating naranasan. Pero kapag inihanda mo ito, sisiguraduhin ko sa iyo, hindi ka bibiguin ni Lord. Hebrews chapter 10:25, some people have stopped meeting with the group of Christians. Pag sabi some, hindi lahat, okay? But is not good. Okay? Sabi niya dito, we should all continue to meet together. We need to help one another to be strong and brave. That is now even more important because the Lord's great day is coming. You know that the Lord will return soon. Kaya totoo po yun, na minsan yung binibiro ko sa inyo, na panalangin natin, Sunday ang pagbabalik ni Lord. Okay? Kapag yung rapture, ay nasa loob ka ng church, malaking advantage mo yun. Pag Saturday night, Friday night, baka ibang lugar ka. Baka nandun ka sa pakembot. Ay, okay? Maganda na kapag Sunday. Pero dito pa lamang kasi, aattend ka ng church, kumustahan dito, family reunion, nakaka-encourage. Ako, excited ako na makasama ko kayo, ayoko kayo. Amen, nakaka-encourage na mag-meet together, yung iba sa inyo may life group pa, pagkatapos nito or before nito, napakasaya, napakasimple ng buhay, huwag mo nang gawing komplikado pa. Nag-Bible study kayo, ang saya, nagtatawanan kayo, may problema. Yung joy ninyo, yung kagalakan ninyo, walang alo,
walang halong alkohol, walang halong drugs, walang halong pagkukunwari. Pure joy. Sabi, pure joy. Pure energy. Amen? Hindi man perfect tayo, pero makita mo, nagkakasundo, nagpapatawaran. Amen? Kaya minsan nadadapa tayo sa ating kapwa, kapatid, kasi anong tawag dito? Kapatiran. Di ba? Anong ibig sabihin ng ibang meaning ng kapatiran? Napapatid tayo sa isa't isa. Okay? Pero, ang kapatiran ay magkakapatid sa Panginoon. Okay? In this world, sabi niya dito, in this world that constantly pulls us apart, God continues call His people together, not just attend worship service, but to experience God, embrace believers, empowered through the Holy Spirit, and engage the Word. Yang apat na yan ay napakahalaga. Umatin tayo, nagre-recharge tayo sa Panginoon, nagpapapuspos tayo sa Diyos, nakikita natin ang kapatiran, namimit natin ang bawat isa, nagkukumustahan, di man tayo magkakapatid sa Panginoon, ay sa flesh, pero yung closeness po natin ay nagbubunga na magandang bunga. Sino dito, meron ba dito, umatin kayo sa life group ninyo, lalo ka napahamak? Napabuti ka, di ba? Di ba, umatin ka ng life group, umatin ka ng church, na-experience mo ang Panginoon, napabuti ka, umayos ang buhay mo. Yung dating pananamit mo, nag-iba. Amen? Dating prinsipyo mo sa buhay, nag-iba. Kaya napakahalaga na maranasan natin ang Panginoon, nag-start nating i-embrace ang ating kapwa mananampalataya, kahit sino man sila, kahit ibang life group sila, itinatry natin na makipag-connect. Why? Napakahalaga sa panahon ngayon ang kakampi. Inuulit ko, napakahalaga ang kakampi. Eh, 10 na nga lang kayo sa life group, nag-aaway-aaway pa kayo. Naku, delikado, sabi ng Diablo, Hindi life group ang tawag doon kasi wala nang life. Pero kahit 2 kayo, 2 or 3, sabi sa Biblia, nandun ang presence ng Lord, sisiguraduhin ko, dadami kayo. Amen? Sabi niya dito, engage the word. Engage the word by winning. By winning and mag-share ng gospel. Ibig sabihin, dito, hindi naman habang buhay na tayo magsama-sama. After nito, lalabas tayo ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Yun yung time na lahat na naranasan mo, ibabahagi mo. Eh kung bumatin ka dito, nakatulog ka, ano ibabahagi mo? Umatin ka dito, nag-o-observe ka lang, nang ikichismis natin, halimbawa, ano ibabahagi mo? Di chismis din. Kung umatin ka dito, the Lord, gusto kitang maranasan. Gusto ko ma-experience ang presence mo. Gusto ko makatanggap ang salita mo. Lord, patawarin mo ako. Maalis lahat ng kabigatan ko, Panginoon. Pagkatapos nun, nakaranas ka. Pagdating ng Monday, papasok ka sa trabaho, excited ka. Masigawan ka man, matasan ka ng boses ng iyong employer. Yes, madam. Thank you, madam. Hindi ka pala sagot. Amen? Tatawag ba si Mr. o si Mrs. na mayroon siyang kung anong sinasabi niya, kontrolado mo ang lahat ng bagay. Why? Dahil ang presence ng Lord ay nasa sayo. Nag-glow, banaag ng iba yung pagkaranas mo sa Panginoon. Yeah, kahit ang mga ibang tao, kahit di nagsasalita, manonotice mo, galing siya sa presence ng Lord. Amen? Yung ibang tao naman, kahit di nagsasalita, manonotice mo saan galing. Sa totoo lang. Paano, pastor? Lalo na kung nagsalita, manonotice mo rin kung anong sinasabi niya. Kung nasa up pa rin siya, on fire pa rin siya, or pa-down na siya. Okay? Kasi sa bibig, nahuhuli minsan kung anong ipinasok natin sa ating buhay. God calls us to gather together. Pag sabi, gather together. Minsan, we gather but not together. O nag-gather tayo pero hindi tayo sama-sama, hindi tayo talagang intact, hindi tayo connected. Amen? Kaya minsan magpalitan naman kayo ng number. Kapag Sunday na ganito, maging lost din kayo minsan sa isa't isa.
itry nyo naman mag-reach out sa W3, W2, ano naman kayo, minsan. Ini-encourage ko mag-join life group kayo, minsan. Amen? Ang matindi kasi, magkasama na kayo sa bahay, magkasama kayo sa life group, magkasama kayong umattend, magkasama kayong nag-Bible study, magkasama kayong uuwi. Amen? Kaya nung nag-away kayo, magkasama kayong wala. Hindi ganun. Yung iba naman, yung walang kasama, umattend, hindi mo napansin. Umalis, hindi mo rin napansin. Napagkamano tuloy absent. Kaya pag nandito ka, magparamdam ka naman. Pastor, nagpipray tayo ng kaluluwa. At least yung kaluluwa ko, ramdam nyo. Kapatid, sabihin mo sa kanila, kapatid, magparamdam ka. Kapag hindi ka makakapunta sa church o nandito ka sa loob ng church, hello, kumusta kapatid? Kumusta kayo? Alam mo, kumusta na-miss ko kayo? Magsalita ka naman yun. Umatin ka ng church, hindi funeral service. Worship service ang dinaluhan mo. Amen. Okay. Sabi niya dito, not giving up meeting together. From the very beginning, God designed His people to live in community. Faith was never meant to live out alone. When we gather together, something happens that does not happen when we remain isolated. Napakaganda kapag sama-sama. Amen? Si Thomas, so makita niyo si Thomas, na-miss niya ang karanasan niya sa Panginoon. Absent siya kasi. Minsan kapag sinisiparate mo ang iyong sarili, delikado. Kung ano-ano pumapasok sa isip mo. Kung ano-anong nagagawa mo na hindi nararapat. When we worship together, anong una? We strengthen one another. Pag sabi, we strengthen one another. Aawit tayo sabay-sabay. Oh. Holy Spirit, come rest on us. Okay, sabay-sabay nga. 1, 2, 3, go. Diba? Tingnan mo, kapag kumanta tayo sabay-sabay, kahit sintonado ka, hindi pansin. Yes! Nagbi-blend. Pag kumanta ka, solo ka, nanonotice. Pag mag-solo ka kumanta, manonotice. Pero kapag sabay-sabay, ibig sabihin, ibig pa lamang sa kanta pa lamang, nagtutulungan na tayo. Pag sinabing sometimes, sabi ni Pastor, si Pastor o sino man nagpipreach dito, pray to one another. Kasi nga, hindi kagaya ng ibang establishment ng church na maluwang yung altar call. Sa Vienna, lalong-lalo na sa Baong Gase, praise and worship pa lamang, ang mga tao nasa harap na. Kasi napakaluwang. Pag dito naman tayo sa harap, ikakamada namin kayo. Kaya we will try together na ganyan na mayroong kapag mayroong kailangan nyo ng prayer, yung mga leaders, attentive din sila, napuntahan kayo na ipag-pray. Amen? Kasi napakahirap kung si pastor pupunta dyan, saan ako dadaan? Tutuntungan ko yung ulo ng mga nasa harapan. Kaya nagiging creative tayo kapag sinabing, find a partner, pray to one another. Hindi yung, pray to one another, nakikita ko kayo. Pray, hindi ko sinabing sumayaw. Yung iba naman, hindi nagpipray. Hawa ng kamay. Parang nagsisif ng semento, ng buhangin sa atin. Nakapikit. Pag sinabing pray, pray. Matuto ko ng manalangin ng malakas. Lord, ang kapatid kong ito, salamat sa kanyang buhay. Kung may shaking man ng kamakataon, okay lang. Lord, salamat sa kanyang buhay, Panginoon. Nagpapasalamat ako. Buksan mo ang kanyang puso. Salamat, na-encourage ako sa kanyang buhay. Samahan mo kami sa aming pagsamba today. Ganon yun. Pinagod mo pa. Mamaya titignan ko ha. Pag mag-pray ka, magsalita ka.
Amen! Napakasimpleng instruction, dalawahan lang po. Iba yung hold hands together na lahat tayo, iba yung dalawahan. Pag sinabing dalawahan, dalawa. Hindi naintindihan yung dalawa. Ano ibig sabihin ng dalawahan? Sinasabi ko, yes, umawit tayo, sabihin tayo ng hallelujah! Sabi ni praise and worship to, ni leader. Mga simpleng mga pinapagawa o ginagawa natin, gawin natin for the Lord, wala namang mawawala. Tapos sabihin mo, umatin ako ng worship service. Anong ginawa mo? Hindi ganon. Church, ito, kailangan mag-move ka, gumalaw ka, makipag-connect ka. Amen ba? It's okay na umiyak, it's okay na tumawa. Amen ba yon? We remind each other of God's promises. We help carry one another's burden. Yan ang nangyayari kapag corporate worship. Amen? Bakit we help one another carry one burden? Tingnan nyo, ang worship team, ginawa yung kanilang bahagi para ilid tayo sa presence ni Lord. Ang usher, ginawa nila ang kanilang bahagi para i-usher ka. Hey, good morning. Good morning. Kumusta mo? Buti nga yung mga usher, ang babait nila eh. Hindi nila kayo sasamahan o papupuntahin sa upuan na talaga naka sa inyo. Nakangiti sila nga. Nakangiti ba yung mga usher natin? Amen? Oh, yung mga security, nandun sila, hindi naman sila nakakatakot. Ginagawa nila yung bahagi nila na i-strengthen ang body. Ikaw naman ang bahagi mo, mag-participate. Just imagine, maglulundagan, sumasayo yung mga kabataan, nililitay sa worship. Mamaya sila, hindi na rin gumagalaw. Bibigyan na lang kayo ng mga hymnal na books. Ano lang. Pero express yourself. Ini-express natin ang ating emotion, ang ating lakas, ang ating pagpapasalamat sa Diyos dahil ang church na kagaya nito, kapag ang church kagaya nito, mga praisers, palapuri, palasamba sa Panginoon, kinakatakutan ng demonyo. Amen. Kapag ang church hindi mag-iingay, ang diablo mag-iingay. Sinasabi ko sa inyo. Amen. We remind each other of God's promises. Kapag nakikita natin ang iba, naaalala natin ang mga pangako o pinapaalala ng Diyos sa mga pangako, inire-remind nila tayo sa mga pangako ng Diyos. Amen? Sa Psalm 84:10, sabi niya, basahin nyo ng malakas. O kagaya yan, sinabi ko, malakas. Isa pa, yung malakas. Yung magigising yung katabi mo. 1, 2, 3, go! For a day in your courts is better than 1,000 elsewhere. Naku, akala sinulat ba ni David? Sinulat ba ito na parang joke lang o ano lang? Totoo ito. Sabi niya, mas mahalaga pa nandun ako sa templo mo kaysa kung saan-saan. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of wickedness. Sabi niya dito, mas maganda doorkeeper na lang ako o tagapagbantay ng pintuan o taga-usher o talaga, hindi na ibig sabihin, mas maganda, mauna na lang ako sa templo kaysa malate. Amen? Kung na-late ka, it's okay, at least nagmamadali ka na umahabol ng service. Iba kasi yung na-late, nandun ka sa gar, ulitin ko, minsan, late na nga. Napadaan doon sa Snipes, pumasok pa, 3:30 na, tinignan pa kung anong mga presyo. Okay lang yung late ka sa flight mo, yung nagmamadali ka. Naiintindihan ko pa eh. Pero yung alam mong late ka na, tapos napapasok ka doon, ano paninda ngayon? Ito ka doon.
5-10 minutes ka pa doon, nakipagkwentuhan. Pasok ka dito, offering na. Hindi ka muna pumasok kasi offering na. Sa kagaling, nag-worship po. Ayusin po natin. Amen? Ayusin. Okay lang na malate, pero may sitwasyon talaga na nalilate ka. Pero yung alam mong late ka na, pero wala ka talagang pagmamadali pa na ginawa, talagang baka gusto mo naman talagang malate. Alam mong 3 o'clock, hapon na nga. Kung gagawin siguro natin 10 o'clock ang service, di ko alam. Okay? Sabi niya dito, worship was never meant to be done in isolation. Ang pagsamba, sabi niya dito, ay hindi, kailanman hindi ginagawa lang ito na isolated ka o mag-isa ka. Ang pagsamba, kailangan mo minsan, worship service na ganito, mag-participate ka. Not just expectate, but participate. Participate, sabi nung iba. Pag pumapalakpak, pumalakpak ka. Pag sumasayaw, sumayaw ka. Kapag mag-amen ka, Amen? Ganun, mag-go with the flow ka, hindi yung kinukontra mo lagi. Hindi. Kailangan natin utusan ng ating mga sarili when it comes sa pagsamba. Hindi tayo legalistic, pero bahagi kasi ito na na-express mo ang sarili mo. Sa totoo lang, mga kapatid, mas exciting ang mag-worship sa Lord pag marami. Inuulit ko, mas exciting ang mag-worship, sumamba sa Panginoon kapag mas marami. Kung dito na nga lang sa marami, hirap ka na. Sisiguraduhin ko sa iyo kapag mag-isa ka, mas delikado. Lumuhod ka sa sala ninyo, hallelujah, Holy Spirit. Nasilip mo yung ilalim ng sopa. Mayroong alikabok. Tignan mo, maya-maya, kinukuha mo na yung vacuum. Ay, nag-worship pala ako. Makakalimutan mo. O nasilip mo yung ilalim na sopa, nandun pala yung hinahanap mo 100 Swiss franc. Alam niyo ibig sabihin, minsan may mga pero pag dito, tignan mo. Kahit ayaw mo magtaas ng kamay, tapos yung katabi mo, talaga ang taas ng kamay. Wow. Pag sinabi pumapalakpak, kaya mo pumapalakpak ka rin. Just imagine lahat kami pumapalakpak, ikaw lang hindi. Out of, ka? Okay? So, maganda mag-participate po tayo. May mga usher na po dyan. May mga po dyan. Sabi niya dito, church helps to keep accountable and spiritual alert. Regular worship prepares us to stand firm in difficult time. Ang pagkatin natin na ganito is preparation ito. Kapag dumating mga pagsubok, tignan mo matibay ka. Alam na alam mo may kasangga ka, may matatawagan ka, may masasandalan ka. Yes, nandiyan si Lord, pero may kakampi ka. Kapag mag-isa ka, delikado. Mag-isa ka, delikado talaga. Okay? Practical application. Wow. Pag sabi practical application. Pakibasa kayong una. 1, 2, 3, go. Isa pa. Isa pa. Amen? Hindi ko na-explain yan. Yeah, engage to worship together, praying, hearing the message together, and respond together. Tumugon tayo, sumunod tayo sa pinapagawa worship service na kagaya nito. Gawin po natin na ang Sunday service is non-negotiable na. Ibinigay na sa iyo Monday to Saturday. Alam ko may mga ibang trabaho kayo, may mga hindi may iwasan. Pero yung ibig ko pong sabihin, yung hawak mo naman ang oras mo, pwede mo namang i-adjust. Alam mo naman ito, pero talagang hindi mo ginawa. Pananagutan mo na yan kay Lord. Pananagutan mo na yan kay Lord. Sa Old Testament nga, kapag hindi natin, pag hindi nila in-honor ang Sabbath day o worship service, ano nakalagay doon? Pag mababasa nyo, papatayin. Sabi ko, ang hirap naman. Siguro baka wala ng membro.
Make Sunday worship non-negotiable. Engage to worship. Pag sinabing engage, kasama ka doon, naunawa mo, kaisa ka, kapuso ka, kabatikulan ka, pinapaitan, igado. Iisa ang ano natin. Hindi yung, pray na naman. O, pagbibigay na naman. O, palakpak. Ito, worship na leader, ito, palakpak ng palakpak ito. Tatayo, upo. Yan naman, ganito. Yung mga gumagawa ka, pero sa loob-loob may murmuring. Hindi ganon. Pero, yes, inaabangan mo kahit dahil alam mo na yung flow. Pagpasok mo, may opening song. Alam mo na. Tapos, uupo ka, announcement, attentive ka sa announcement. Tapos pray ng box, tapos pray ka ng box, alam mo na. Hindi yung, masyado na tayo minsan, nagpe-pray na si Kuya Henry Halimbawa, nagkukwentuhan pa rin kayo. Uy, mabayaran mo na ako mamaya, ha? Okay, yung nga, nagbayad na yung iba, ikaw, hindi ka pa nagbabayad. Nagpe-pray na dito, nagkuanaubang kayo. Hindi ganon. Subukan mong gawin sa ibang simbahan nun. Lalo sa natin, pinanggalingan nating simbahan. All belief natin. Pagpasok mo sa simbahan, may pagganong pa ka pa nga eh. Dito, worship service na. Umaawit na. Ano yun? Pag-focus sa Lord, focus sa Panginoon. Amen po ba? Magdamit kayo ng maayos kapag worship service. Hindi yung maiksi. Yung alam mong pag yumuko ka, hindi natutukso yung iba. Hindi yung pag nagtas ka ng kamay, hindi nakikita yung alam mo, pag nagtas ka, hindi makikita. Yung dapat hindi makita. Amin po ba yun? Ano naman ibig sabihin? Lahat para ma-avoid distraction. Ganon din ang stage. Kapag nagpe-pray ang service leader, si bass, o lahat ng mga yan, wala nang bubuting-ting pa dyan. Ting-ting, bung-bung, bing-bing-bing-bing. Sabi ni Kuya Henry, mag-pray tayo. Ikaw naman, kung kailan magpe-pray, timpla ka ng timpla, ting. Kitang-kita ka sa lives. Kung 200 na tao ang nandito, kitang-kita ka. Nakataas ng kamay, nakapikit sa lahat. Ikaw naman, nakataas ang kamay, nakapikit ang lahat. Ikaw naman, nakaganon ka. Hindi ganon. Mag-participate pati dito. Pinapalundag, sabi ni worship leader, sumayaw tayo sa Panginoon. Ikaw, di ka naman sumasayaw. Back up ka dito, sayaw ka. Sumayaw ka din. Sumigaw tayo. Hindi ka ba kasi, pakyut ng pakyut. Hindi gano'n. Ang stage hindi place ng pakyutan. Ang stage pasambahan. Amen? Amen ba yun? Worship team. Hindi lamang sa mga doon sa lahat. Doon naman sa media, kapag worship service at praise, wag naman, gano'n ang ilaw, gano'n na ng ilaw. Hindi ko na makita kung saan ang ano. Hindi diskuhan ito. Itapat nyo lang kung ano yung flow. Habang nagpulumulutan, ginawa mo ng beatbox yung malot. Anong kulay na dyan? Hindi. Pag-aralan lahat. Nung isang araw, natutuwa ako, bless ako sa ating mga, tingnan nyo ating mga, para silang mga regalo. Every Sunday, bago. Sarili lang bilian. Sabi ko, iniisip ko, siguro ang dami nilang damit sa bahay. Or, siguro, disposable yan, tatapon nila yung mamaya. Dumating yan. Sabi ko, pagpasok ko doon sa dressing room, pagtingin ko ganyan, ang ganda ng kanilang damit, parang yung may apoy-apoy dito. Napasin niyo yun? Parang Hot Wheels. On fire sila. Sabi ko, ganda. Minsan man, para silang mga Tinkerbell. Ano ibig sabihin? Pinaghahandaan nila. Magkamali man yung step, at least pare-pareho silang ng damit. Hindi nagkamali. Apat sila, lumulundag sila sabay-sabay, yung isa pa ganun.
Mahirap ka sabayan pag, pag sa paglundag, pag nagkamali ka, di ka sumabay sa paglundag, tuloy-tuloy, hindi mo masasabayan. Nakababa na sila, ikaw paakit pa lang. Yan ang nangyayari sa church. Minsan pa, mag-worship ka. Holy Spirit. Ganito ang pagtas na kami. Rest on us. Para ka naglilipat bahay. Pagtaas ng kamay, taas na, pagpalakpak, palakpak. Palakpak na sa Panginoon. Ayan. Pag-preaching, hindi panahon ng pagpapahinga. Pinagod na kayo ng lahat-lahat. Pagdating ng preaching, ay makakapagpahinga na. Pastor, come rest on us nga eh. Huwag naman ganon. Amen. Ako kanina, habang nakaupo dyan, sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng extra. Nag-Red Bull na ako, minom na ako lahat na, nagkape na ako. Malakas ako ng 5 minutes, pero pamayo. Sumimpli ako sa likod. Habang sila dito, sabi ko, kahit 5 minutes lang. At least nagtago ako na natulog. Anong oras na kami nagaling sa dudes? Nag-drive kami, dadalaw kami ni Pastora sa van. Nag-uusap kami, mamaya kausap ko siya. Hindi ko na maintindihan ang sinasabi niya. Hindi ko na kinausap. Ang ganda ng ginawa, salamat sa buhay mo. Sa nga, praise the Lord, kukwento kami. Alam mo ba yung ganito? Sabi ko, drive naman ako nang inaantok na. Sabi ko, inaantok na. Sabi ko, Lord, minto muna kami dito sa lakot. Doon naman siya nagising. Anong gusto mo? Tubig. Pumunta ako sa panahon niya ng pastora. Pumunta ako doon sa akala ko gising na siya. Pagbalik ko, gising na siya. Siguro 3 minutes lang bumili ng tubig, tulog pa rin siya. Sabi ko, ang lalim ng tulog nun. Kaya nandito kami, talagang ginigising ko rin sarili ko. Siguro hinahanap ako ni Kuya Henry, kaya sa kayo si Pastor. Isinarado ka talaga yung pinto. Nagkaroon ako ng quiet time. Oh. Tapos para hindi ko malampas, lumabas na ako, pumunta na ako dito. Nakaupo ako dyan, sumasabay ako sa pagsamba. Bakit ko sinasabi? Maging creative tayo. Kung inaantok ka, halimbawa sa katabi mo, inaantok ka sa katabi, umalis ka, tumabi ka sa mga kabataan. Subukan mo tumabi sa mga kabataan. Yung mga inaantok, tumabi ka dito sa tabi ni King, tabi ni Caleb, dito ka. Sigurado magigising ka. Maging creative po tayo. Amen po ba? Practical application. Enjoy sitting with each other instead of being alone. Nandito na nga tayo dito. Alam ko naman, sabay-sabay tayo, Sabi ko nga, maganda siguro pag ang usher ay bawat numberan natin lahat ng mga upuan. May number naman yan, di ba? Pagpasok nila, ibigay mo na yung number na upuan nila. Kung sino yung dumating, hindi na siya pipiliin kung sino katabi niya. Nakatabi niya, kaaway niya, panahon na para magkasundo. Kahit man lang, peace be with you. Peace be with you. Pero hindi natin gagawin muna. Baka mamaya Sunday na kayo attend. Gathering is God's design for spiritual growth. Pakibasa ang Matthew 18:20, for where? Amen. Faith grows best in community. Isolation weakens us, but fellowship strengthens us. Kapag kayo dumating sa panahon na nanghihina kayo, paulit-ulit natin sinasabi ito, huwag kang hihiwalay. Huwag kang hihiwalay. Mayroon hinahanap ko nga yung story ng mga tatlong magkakaibigan na umakyat sa Mount Everest. Tatlo sila magkakaibigan, tapos dumating yung time na yung isa ay hindi na niya kaya. To the point na nag-collapse na. Sabi nung isa, iwanan na natin yan, tuloy na tayo sa pag-akyat. Sabi nung hindi ko pwedeng iwanan. So ang ginawa nung isa, nauna na.
Yung isa kinarga niya habang umaakyat. Habang kinakarga-karga niya, umiinit yung katawan niya, yung na-knock-out na kasama niya, na uminit din ang katawan. Mamaya kilalabas siya. Ako naman ang magkikerry, magbubuhat sa'yo. Buhat-buhat naman siya. Hanggang mamaya, nadaanan na lamang nila yung nauna na namatay na sa daan. Why? Nag-iisa. Mas nakarating sila na matagumpay dahil magkasama sila. Amen? May mga sitwasyon na mag-isa ka lang, pero may mga maganda rin na magkakasama tayo. Okay? Worship encourages and protects our faith. Sa Romans 1:12, sabi niya, that you and I may be mutually encouraged by each other's faith. Nakakatuwa kaya kapag nakakarinig ng testimony, nakikita mo, nakikilala mo ang bawat isa. Halimbawa, may problema kang mabigat, biglang nagkwento yung katabi mo, mas matindi pala problema niya, na-encourage ka. Amen? Gathering prepares us for Christ's return. Ang pagsasama-sama ay isang paghahanda sa pagbabalik ng ating Diyos. Encourage one another daily so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. Weekly worship service keeps our hearts soft and our eyes fixed on eternity. Amen? Mas maganda may nag-i-encourage sa'yo. Mas maganda may nagli-lift sa'yo. May tumutulong sa'yo. Pero kapag mag-isa ka lang, naku, mahirap ngayon ang mag-isa. Dito sa Europa, yan ang yung isolation minsan. Tingnan mo, magkakatabi na nga lang kayo ng pintuan ng apartment sa apartment ninyo, hindi pa kayo magkakakilala. Ang alam nyo lang kilala nyo isa't isa, buswari, bonjourni. Pero hindi mo talaga kilala. Sa Pilipinas, iba. Subukan mo magtanong dito sa ilalim ng punong mangga, ng mga matatanda na nasa ilalim ang apoy ng tabako sa baryo. Nasaan si ganito? Ituturo nila kung saan. Dito, hindi tayo magkakakilala minsan. Minsan na-adapt na rin ng mga Pilipino. Kasi 10 years ago, dito, ang sarap pang mamasyal. Makita, kabayan! Basta, ngayon, hello po. Iniisip ko, baka Thailander yun. Gumagaw na lang ako. Hindi naman namamansin. Pero magpapansin tayo gumawa ng paraan. Amen? Malapit ako matapos. Dito. Sabi niya dito, God reveals Himself. God's presence is more valuable than anything else. Better is one day in your course than 1,000 elsewhere. Amen? God's presence satisfies our soul. Sa presence ng Panginoon, doon ka nasasatisfy, doon ka umiiyak. Alam mo, kapag matigas ang puso mo, kapag nag-worship ka sa Panginoon, kapag pagod ka, may problema ka, tapatan tayo ng pag-uusap. Napakasarap kaya umawit ng mga awiting pagsamba kapag may mabigat kang pinagdadaanan. Kapag nasigawan ka, kapag sabi ng terminate na kita, sabi ng employer mo, Lord, umaawit ka doon, Lord, holy, ang sarap kaya. Sabayan mo ng malalim na pagsamba kapag may problema ka. Sabayan mo rin ng mataas na pagpupuri kapag may pagpapala ka. Amin po ba yun? Nasagot ka ng anak mo, Lord. Sarap sumamba kapag mayroon kang pinagdadaanan, which is good. Tingnan mo ang anak mo minsan kapag may problema siya, kung may baby kang anak, may problema siya, lalapit sa'yo. Kaya, sabi niya, the psalmist understood that no success, pleasure, or comfort compares of being in God's presence. Kasi sa presence ng Lord, ipinapakita niya kung sino ka. Kaya pagdating mo pa lamang sa presence niya, umaawit ka pa lamang, ang unang binabanggit mo, patawarin mo ako, Lord. Pangalawa, salamat, Lord. Kasi yan unang pinapakita, salamin yon. Nakita mo sarili mo na mayroong kailangang ayos, kaya humingi ka ng tawad. Nakita mo sarili mo na dami pagpapala sa'yo, kahit may pagkukulang ka, kaya Lord, nagpapasalamat ka. Kung wala ka sa presence ng Lord, hindi mo maiisip yun. Hindi mo maiisip yun. Amen? The psalmist understood
Sabi niya, David didn't see worship as an obligation. He saw it as a privilege. It is a privilege. Sunday worship is not a burden. It's an invitation into God's presence. Amen? Pakisabi, invitation. God's presence satisfies our soul. Nabasa natin. Worship reorders our priorities. Sa pagsamba pa lamang, inaayos ng Lord kung ano yung prioridad natin sa buhay. Dahil sa Matthew 6:33, seek first His kingdom. Kapag inuuna mo ang Diyos, lahat ng mga bagay, it will fall into places. Unahin mo ang Diyos. Unahin natin ang Panginoon. Yes, may mga bagay na kailangan mo. Sa pagbibigay, unahin mo ang Diyos. God honors, dito pakibasa ang 1 Samuel 2:30, 1-3, go. Sabi niya, those who honor me, I will honor. Nako. Salita po ng Diyos yan. God honors those who choose His presence. Kaya napakahalaga pag nandito tayo, we honor God. Hallelujah. God reveals Himself when believers gather. John chapter 20:19. When the disciples were together, Jesus came and He stood among them and said, peace be with you. Kaya maunawaan nyo na kapag nagsasama-sama tayo, why? Bakit napapatulog ka? Napapaantok ka? Dahil alam mo, may kapayapaan ka. Yung katabi mo, hindi ka dudukutan. Subukan mo, yung katabi mo, alam mong dudukutan ka, hindi ka matutulog, hawak-hawak mo wallet mo. Peaceful ka. Amen? Literal. Ganon din sa kalooban mo. Papayapain niya ang ating damdamin, pag-iisip, pananaw, even yung mga maling desisyon ay naiiba. Merong gusto mag-suicide, umatin ng church, naiba ang kanyang pananaw, nakakilala sa Lord. The disciples were afraid, uncertain, and lacked away. Yet, Jesus showed up when they were together. Kahit nag-lack sila, pero kapag may pagsasama-sama, okay, nandun ang presence ng Lord. Amen? Pahalagahan po natin ito. Christ meets us in corporate worship. Corporate worship. They devoted themselves to apostles' teaching and fellowship. So mga kapatid, napakahalaga na tayo mismo utusan natin ang ating sarili. Kailangan natin minsan ay maging intentional sa buhay. Pag sabi intentional. Intentional na dumalo, hindi lamang pag may time. Yayain ka ng Bible study, titignan ko, sister, kung may time ako ha. Yayain ka ng church, titignan ko, sister, pag may time ako ha. Pero kapag may problema ka, ngayon, tulungan niyo ako ngayon na! Ngayon na! Hindi ganon. Dapat, Lord, pagbubuti hanggat nakakahakbang ako, nakakapunta ako, pupunta ako ng church. Hindi man ako pinapansin, pupunta pa rin ako ng church. At least ako, Panginoon, pansin mo. Hindi man ako, pumunta pa rin ako, utusan ko ang aking sarili, hindi magbabago ang aking pananaw, pag-uugali, sa pag-attend, pagdalo na kagawain na kagaya nito. Pero kung part-time din lang ang ating pagsamba sa Panginoon, delikado ho. Worship brings peace in the midst of fear. Philippians chapter 4, 6, 7, the peace of God will guard your hearts and mind. Napakasarap na yung gulong-gulo ka. May mga kaisipan kang hindi maayos, pero kapag nakasamba ka, nakagaya nito. Dahil ang presensya ng Diyos ay present. Tingnan mo, napapayapa ka. Even yung mga maling pananaw, umaayos. Even yung maling tingin mo sa sarili mo, napakababang tingin mo sa sarili mo, depressed ka, ano ka. Tingnan mo kapag nakasamba ka sa Panginoon, nakaranas ka, strengthen ka. At ihanda mong i-strengthen din yung iba. God uses gathering to strengthen and send us. They were all filled with the Holy Spirit. Ito kagaya nung napuspos sila ng Banal na Espiritu. Nagsasama-sama sila. Hindi ko sinasabing na hindi ka na makakaranas sa Lord kapag mag-isa ka. Ang sinasabi ko dito, napakahalaga na kapag tayo nagsasama-sama. Yung isa maapoy ka, yung isa maapoy ka, excited ka, pagsama-sama na, sama-samahin natin pag Sunday explosion.
God's day of worship is a wonderful gift to us. Exodus 2:28 sabi niya, remember the Sabbath day by keeping it holy. God built rest and worship into creation, not restriction, but a restoration. God established rest from the beginning. The Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Kapatid, huwag na tayong umabsent. Amen? Ayusin na natin ang ating mga schedules. Seryosuhin po natin ito. Ibigay natin yung the best natin na pagsamba sa Panginoon. Ano man ang dahilan natin na umabsent tayo, of course, may mga excuses po tayo, pero hanapin naman rin natin yung paraan para maka-attend pa rin po tayo. Day of worship renews us for the week ahead. Tumayo po tayo lahat. Marahil sa ating pong tagal na pagsasama sa Panginoon, marahil excited ka, maapoy ka dati, wala kang absent. Dumadalo tayo pero something happened. May sitwasyon na hindi inaasahan na naging madalang na ang pagdalo mo. Umattend ka man pero mabigat na ang kalooban mo. Welcome ka pa rin, kapatid. Marahil naging ang church minsan ginawa nating optional. Or ang worship service parang distant na. Your heart feels cold like that coal separate from the fire. Marahil ang puso natin malamig na kahit nandito tayo. Hindi na tayo ganong ka-excited, hindi na tayo ganong ka-passionate kay God. Pero you know what? Ang maganda sa Diyos, alam niya lahat ng mga sitwasyon ng puso natin. Ang commitment natin. But God is not angry with you. He's calling you, come to me, and I will give you rest. Return to me, and I will return to you. Pwede po ba mag-recommit tayo sa Panginoon sa oras na ito? Ibigay natin muli ang prioridad sa Kanya na minsan naagaw ng kabisihan, na minsan na-distract po tayo. Minsan na-distract na tayo sa Swiss franc, na-distract na tayo sa bakasyon. Pwede ba sa oras na to, bigyan natin ng prioridad at humingi muna tayo ng tawad sa Diyos? Hallelujah. Lord, patawarin mo kami. Kung hindi ka namin napaprioridad, patawarin mo kami, O Diyos, kung may mga sitwasyon, Lord, na ang church ay optional na lamang kami. Kaya, Lord, ikinukumit namin ang aming mga sarili. May isang pa, Panginoon. Pagharian mo ako. Hallelujah, God. Yes, Jesus, Jesus. Oh, Lord. Oh, Lord, oh, Lord. Hallelujah, hallelujah. Sige, kausapin niyo ang Panginoon. Hayaan niyo na ipaalala niya yung mga dapat nating ayusin. Ipakita niya yung mga schedules mo, yung kabisihan mo, kung alin doon ang dapat mong alisin para mabigyan muli ng time ang Diyos. Hallelujah, God. Hallelujah, God. Lord, we love you. Kaya kami nagsasama-sama, Panginoon, dahil nais mo kami, O God, na maranasan ka. Kaya kami nagsasama-sama, isang hangarin namin, ikaw. Pero Lord, patawarin mo kami. Kung minsan umaatin kami ng church na iba ang motibo namin. Pero nakita ko, God, nakita namin na hindi ka naman galit sa amin. Wini-welcome mo pa rin kami. Pinapaayos namin ang aming mga puso. Pinapaayos namin ang aming mga buhay. Pinapasayasat namin ang aming. How many of you really love to worship the Lord? You really love sa presence ng Panginoon. Dahil sa presensya na lumalakas ka. Sa presensya niya napapayapa ka.
Sa presensya niya, naalis ang kabigatan at alalahanin. We're gonna worship Him right now. Oh, hallelujah. I love your presence. The glory of your presence. I've always for my soul. Amen. In the depths of your love, I found peace, makes me whole. Come on, express your heart. I love your presence. Amen. I love your presence. In the glory of your presence. Hallelujah, God. I love you, Jesus. I love your presence. Oh God. Lord, I pray bawat isa na nandito ngayon maranasan ng presence. Magkaroon ng healing ng damdamin, ng kaisipan, even physical na katawan. Oh, bumaba ang kaluwalhatian mo. Magkaroon ng malalim na pagsisisi at paghingi ng tawad sa Diyos. Because we are in your presence. In the glory of your presence, I find rest. I find rest for my soul. Of your love, of your love, of your love, I find peace, makes me whole. Come on, lift up your hands and say, I love, I love, I love. Hallelujah. Declare, I love, I love, I love, I love you, Jesus. I love your presence. Kayo lamang po, I love, I love, I love. Oh, you can sense right now His presence. His warm embrace. Lord. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Lord, we want more. We want more of you. If you want it, come and get it. Cry out loud. Amen. Amen. His love that He gave, given you. Let go of your heart. Let go of your heart, let go of your head, and feel it now. Let go of your heart, let go of your head, And feel it now. Oh! let go of
said, I love. I love. I love. Just try to lift up your hands and close your eyes so that you can focus while the keyboard and instruments play. Just allow the warm embrace of God to strengthen you, to make you whole once again. Oh God. Dumaloy, Panginoon, ang presensya mo. Dumaloy, dumaloy, dumaloy. Oh, wala kang lalampasan, O Diyos. Sa bawat nanghihina, sa bawat natatakot, sa bawat nanlalamig, Lord, mag-apoy muli, mag-alap muli, magningas muli yung commitment, yung pagmamahal sa iyo. Oh, hallelujah. Yes, God. Yes. We receive it, Lord. We receive it, God. Oh, hallelujah. Hallelujah. With all your heart, with all your head, Yes. Yes. all your heart, and all your head, all your heart, all your Thank you, Lord. Hallelujah, God. Panginoon, maraming salamat. Ramdam namin ang kalapitan mo. Ibang klase ka, Panginoon. Totoo nga po na kapag kami nagsasama na kagaya nito, bumababa, nagpaparanas ka, bumababa ang presensya mo. Lalo kang tumataas, lumalaki sa aming mga buhay. At ang aming mga sarili ay lalo naming binababa. More of you, Lord, and less of us. Thank you, Lord, for your sweet presence today. In Jesus' name, amen. 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 Kamayan mo yung kaliwat kanan mo, sabi mo sa Kanya, ituloy natin sa sarili nating pagsamba sa Panginoon. Continue to worship Him. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Amen.